hanggang 60. Sa gitna ng isang mayabong na gubat ay naghihintay si Pablo ang isang lalaki kay Elias. Patungo sila sa isang yungib na kung saan ay may naghihintay ng mga 12 o 15 lalaking marurusing ang mukha at damit. May isang lalaki roon na tila nakatingin sa kawalan. Nagkaroon lamang siya ng sigla nang makita si Elias. Pinag-usapan nila na hikayatin si Ibarra na umanig sa kanila dahil pareho silang nakaranas ng pang-api. Araw ng linggo, rinig na rinig sa kabayanan ang sigawan sa sabungan. Sina Tarsilo at Bruno ay nakipag-usap kay Lucas para magkaroon sila ng puhunan sa sugal kapalit ang pakikianib sa pag-aalsa sa pamumuno ni Crisostomong Ibarra. Sa kabayanan naman ay nagtatalo sina Doña Victorina at Doña Consolacion. Walang sino man ang nagpapatalo. Bawat baho ay lumabas. Tanging si Padre Salvi lamang ang nakaawat sa dalawa. Sa galit ni Doña Victorina ay nag-joke niya si Linares na ipagiganti siya at kung hindi ay isisiwalat nito ang kanyang sikreto. Dumating si Ibarra ng mga panahong iyon. Dala niya ang balitang hindi na siya ekskomulgado. Ngunit nabigla siya na makita si Maria Clara kasama si Linares. Napaalam siya at tumungo sa paroroonan. Nakarating siya sa buong paaralan at nakita niya ang mabilis na paggawa dito. Sa gitna ng mga kumpulan ng trabahador ay nakita niya si Elias. Ipinakuha niya kay Maestro Juan ang listahan, ngunit hindi makita ang pangalan nito. Nakiusap si Elias na magkita sila at may mahalaga silang pag-uusapan. Nakarating si Ibarra sa tagpuan nila ni Elias. Inilatag ni Elias ang mga dapat niyang sabihin ayon sa mga napag-usapan nila ng matandang lalaki sa yungib. Ngunit nagitla siya sapagkat taliwas sila ang iniisip ni Ibarra. Magkaiba ang kanilang opinyon pagdating sa reforma, sa mabagsik na pamamahala ng pamahalaan, sa malupit na pamamalakad ng mga gwardiya sibil, at sa korupsyon ng simbahan. Magkaiba sila ng pananaw sa pagbabago at pagunlad. Para lalong maliwanagan si Ibarra, ay kinuwento ni Elias ang kasaysayan ng kanyang buhay. Ngunit tila ganoon pa rin ang pasya ni Ibarra, bagamat siya'y nakikisimpatiya sa masaklap na kapalaran nito. Ibinaba si Ibarra at nagbiling dito na kalimutan siya at huwag batiin sakaling magkitang muli. Lumisan siya habang si Ibarra ay tinatanaw siyang kinakain ng dilim. Nag-usap sila ni Sinang at doon niya nalaman ang tungkol kay Linares at Maria Clara. Nagpasya silang magkita kinabukasan. Sa kalaliman ng gabi sa gitna ng sementeryo ay nagkumpul-kumpulan ang mga kalalakihang tinipo ni Lucas. Pinag-uusapan nila ang gagawing pananalakay at kung ano ang isisigaw nang dumating si Elias. Nagpatuloy ang usapan hanggang napagdesisyon na nilang tapusin ito dahil maaaring may sumusunod na sibil. Naiwan sila Elias at Lucas na hindi pa malinaw ang mukha ng isa't isa. Samantala, si Don Filipo ay nakikipag-usap kay Pilos Potasio na sa mga panahon na iyon ay may sakit. Napag-usapan nila ang pagkakaiba ng mag-aaral noon at ngayon. Ang mga topikong umiiral sa kanilang mga isipan ay ang pamahalaan, mga pagbabago sa nagdaang panahon, ang mga kababaihan at kalalakihan, at ang umiiral sa tahanan. Bago sila maghiwalay, nagbilin si Pilos Potasio na kailangan niyang makita si Crisostomo sa susunod na araw dahil may importante siyang sasabihin dito bago siya mamatay. Ibinalita ni Padre Salvis Teniente ang sabwatan at pag-aalsang mangyayari na ikinampisal ng isang babae. Si Elias naman ay binanaan si Crisostomo Ibarra tungkol dito, ngunit hindi ito naniwala sapagkat hindi ito totoo. Sa ganoon muling pagkakataon, naging bal si Elias nang malamang ang ninuno ni Ibarra ang dahilan ng pasakit na mayroon siya ngayon. Nagsimula ang hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, kasama sina Padre Salvi, Maria Clara, Linares at Sinang. Sa pamumuno ng prayle sa panalangin ay pagputol-putol ngunit hindi halata sapagkat ang bawat isa ay may iniisip. Sa pagdating ni Ibarra, tinatulala, napansin siya ni Tia Isabel, ngunit lahat ay nahintakutan ng marinig ang putukan. Umuwi siya at inimbaki ang gamit at lahat na pwedeng magamit laban sa kanya. Natigil lamang ito nang may dumating ng gwardiya sibil para imbitahan siya sa tanggapan. Bumalik si Elias sa bahay ni Crisostomo, nakita niya ang mga naudlot na maghihimpake ng mga gamit at inihagis siya sa bintana nang makita may mga gwardiya sibil na paparating. Sinunog niya ang sidaklatan at umalis. Wala anumang nakuha ang mga sibil. Kinaumagahan, may nakita nakalambitin sa isang puno. Lahat ay may kani-kaniyang haka-haka. Tanging ang magsasakang nagmamasid ang nakapansin sa buto ng katutubong damo na makikita sa kasuotan na nakita rin niya sa manggas ng sakristan mayor. Sa tanggapan ng Teniente nagsimula ang pag-iimbestiga. Si Bruno ay namatay kinagabihan. Si Tarsilo ay namatay sa maraan ng pagtitimba. Dumaan ang kariton at bumaba ang lahat ng sinakdal. Huling lumabas si Ibarra na hindi nakagapos na naging dahilan ng pagkagalit ng mga pamilya ng naroon. Kitang-kita sa mukha ni Ibarra ang kasawian. Walang nagmamahal, walang tahanan, at tinalikuran ng sariling bayan. Sa di kalayuan ay tanaw ni Tandang Tasyo ang lahat. Sa pagdal na katawan, sinunod na lamang niya ng tingin si Crisostomo Ibarra at umuwi. Kinaumagahan, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa sariling dampa. Umabot sa Manila ang mga nangyari sa San Diego. Iba't ibang bersyon ang nakarating bagamat puro kapulaanan ang kay Ibarra at pagpupuri naman ang kay Padre Salvi. Marami nagsasabi na dahil sa pagpigil niya sa pag-aalsa ay maaaring maging obispo siya. Dahil sa pangyayari yaon, si Kapitan Tinong ay nabalisa dahil minsan niya na rin nakadaupang pala si Ibarra kung kaya pinayuan siya ng kamag-anak na magpadala ng regalo sa Gobernador General para hindi siya masali sa gulo. Ngunit naging kabaligtaran ang nangyari. Pinagdaan siya, inimbita at pinagbakasyon sa tanggapan ng pamahalaan. Dumating naman ang mga de Espadanya sa bahay ni Tiago kasama si Linares. Sinabi ni Doña Victorina na nararapat lamang na maparusahan si Ibarra sa ginawa. Hinarap ni Maria Clara ang mga bisita. Napag-usapan ng kasal ni Maria at Linares. Payag na si Tiago na ikasal si Maria kay Linares dahil tagapayo ito ng Kapitan General. Kinabukasan, napuno ng bisita ang bulwagan ni Kapitan Tiago. Ang ng mga inchik, mga pares na Salvi at Sibila. Naging usap-usapan ang pagpapakasal ni Maria kay Linares. Sabi ng ilan ay ginagawa lang. Akin pong natutunan sa Kabanata 46 hanggang 50 ay ang pag-ibig at pag-asa. Kahit sa gitna ng paghihirap at kawalan ng katarungan, mahalagang manatili ang pag-asa at pag-ibig. Makikita ito sa pagmamahal ni Maria Clara kay Crisostomo Ibarra at sa pag-asa ni Ibarra na magbago ang sitwasyon ng kanyang bayan.